Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang tatalakayin po natin is patungkol po sa kasalanang walang kapatawaran o blasphemy against the Spirit. So ito po yung sabi po sa concept po natin about po sa blasphemy against the Spirit po. Blasphemy against the Holy Spirit, the unusual, malicious, willful rejection, and slander against the Holy Spirit word. Attesting of Christ and attributing the work to Satan also is unpardonable sin. So, sabi po dito sa blasphemy against the Holy Spirit, ito po yung mas parang sinasabi po natin na yung turo po ng ating Panginoon Diyos is yung pan-satanas po ay pang evil spirit. Yung po yung isa po sa mga blasphemy against the spirit po na kasalanan po na wala pong apantay po na kapatawaran po na sa ating Panginoon Diyos po ang pwedeng magawat po sa ating nakaparusahan. So, parang po sa ating Bible reading, ito po yung matatagpuan sa Matthew chapter 12, verse 31 to 32. Ito po ang sabi sa English po. And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who says a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit and will not be forgiven, either in this age or in the age to come. So yung po yung sinasabi po sa Bible verse mo, sinasabi po din na yung isang man po pala o yung katulad po natin mga tao is yung kung sino po yung mag-speak po sa the Son or the man po is pwede po forgiven po or dun po sa ating Panginoon Diyos po. So kapag nakapagsalita po tayo ng masama po sa ating Panginoon Diyos is pwede po tayong mapatawag po. Pero kapag yung Holy Spirit na po yung tinarget po natin sa ating sarili po, siya na po yung mismo tinarget po natin na ginawa po natin kasalanan, yun po yung not be forgiven po para po sa ating Holy Spirit po. So tayo naman po dumako po sa ating teaching po. Meron po tayong 3 characteristics of the blasphemy against the Spirit. So ito po yung una, it is the sin of equating the Holy Spirit with Satan. So yun nga po sabi ko kanina, isang makasalanan po talaga na mas inaano po natin yung Holy Spirit na gawa po ni Satan pero bagkos hindi po. Kapag mas yun po yung sinasabi natin na yung Holy Spirit gumagalaw sa atin sa pamamagitan ni Satan, is yun talaga is matuturing po natin na blasphemy against the Spirit or napakalaking kasalanan po nagawa po natin sa ating Holy Spirit po. So, we always think po na kapag si Satan po yung gumawa po sa ano po natin, tapos mas pina-prioritize po natin, yun po yung tinatawag po natin na blasphemy po na against the Spirit or the big mistake po na pwede po natin mangyari. No? So, we take note po na lahat po ng ginagawa po ng ating Panginoon para po sa ating kabubuti. So, pangalawang katuruan po, it is a continuous rejection of the Spirit. So, kapag nagpatuloy po tayo sa blasphemy of against the Spirit po, at the end po, nagiging continuous rejection po ng Spirit po natin yon kung bakit po natin nagawa yun, bakit po ito na sinasabi natin man, kung parang yung the point na parang nasa huli po yung pagsisisi, but we always think po before we talk po kung ano po yung gusto po natin ipabatid po sa ating sarili po. So, pangatlong katuruan naman po, it is committed by a hardened heart. So, nakukumit po yung mga blasphemy po, mistakes po, dun po sa pamamagitan yung mga matitigas po yung puso po, yung wala pong kakilala po sa ating Panginoon Diyos, yung po yung nakakagawa po ng mga big mistake po na meron po tayo dito po sa mundong baba. Pero kapag we know God, at mas malapit yung puso natin, that we have harmonious relationship po sa ating Panginoon Diyos, is hindi po tayo magkakaroon po ng blasphemy mistake po kasi alam po natin yung ginagawa po natin. So, yun naman po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.